niya'y purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Tayo nagtipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ginugunita din natin sa araw na ito ang pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. Aminin muna natin mga kapatid ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwa nilang siya ay pakani ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya, ngunit ang totoo
ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit, ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasiya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niya sa pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon, ay saka ko tinalikdan ang aking reliyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya't tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaring maiwasan ko, alam din niyang maligaya kung tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y tinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Poon, ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal.
Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay agad, nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Tumayo po tayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok sa Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating na Jesus sa dakong iyon, siya ay tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakakita nito'y nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang sasauli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahyang ito. Lipin rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Marahil po, marami sa inyo ang nakakaranas ng halimbawa merong kaalitan. Either siya ang nagsusuri o ang kaalitan niya ang may masamang loob din sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, may mga tao na sila na nga ay nagkakasala. Sila pa yung galit at sasabihin lang, sorry. At nagpapaliwanag ng isang taong ginawa niya ng pagkakasala, ipapaliwanag sa kanya kung anong dapat na responsibilidad niya sa kanyang nagawang pagkakasala. At sasabihin naman ng isa, nagsorry na nga. At yung nagsimula ng malilimang pag-aaway. Siyang makasalanan, siyang nakakagawa nito, nagsorry, but it is just words. Yung kanyang nagawang pagkakasala, pag ipanapaliwanag sa kanya ang nagawang pagkakasala, siya pa itong galit. Marahil naranasan ninyo ang either or, yung nakakagawa ka ng kasalanan, ikaw pang galit. At yung ikaw na may nagpapaliwanag na pinapaabot mo sa nagkakasala,
ikaw pang pinapagalitan. Mga kapatid, marami pong guilty sa atin na halimbawa, pag siyang nagkakasala, siya pa itong galit. Ang paghingi po ng sorry ay isang kataga. Kataga lamang po yon. Pagsasabihin po din niyang karugtong nito, hindi ko na uulitin, ay isang pangako. Pero kung iyong gagampanan ng responsibilidad ng iyong paggagawa ng kasalanan, yun po ang totoong pagsisisi. Marami po sa atin na magsisisi, humingi ng kapatawaran, pero napakaraming alibis. Pag meron po tayong narinig na ganyan, hindi po totoo ang kanyang pagsisisi. Dahil marami pa siyang biniblame ng mga tao. Hindi niya kusang tinatanggap ang kanyang pagkakasala. Ito po ang mga pangyayari ng tagpo ni Jesus at ni Zaccheo. Madalas na po nating marinig ang kwento ni Zaccheo, isang maliit na tao, publikano, tagakolekta ng buwis. Ibig sabihin, nakikisa sa kalaban ng mga Hudyo, sa mga umaalipin sa kanila during the time ng mga Romano. Mayaman, mataas ang antas ng lipunan, mataas. Siguro, nagiging tuwang-tuwa siya, curious siya na makita si Jesus. Kaya kung dahil sa kanyang kalitan, siya'y umakyat. At nang makita siya ni Jesus, tinawag siya. Siya'y bumaba dahil si Jesus ay gustong pumunta sa kanyang bahay. And of course, pag tayo po ay merong paghusga sa tao na makasalanan at yung taong isang matuwid ay nakikisalamuha nito at kilalang kilala, maraming mga nainggit. Maraming nainggit dahil sa kanya pa tumuloy si Jesus na isang makasalanan, tinuguri ang makasalanan. Kakaiba lang po dahil, in contrary, ang kahulugan ng pangalang Zaccheo ay the just ones. Inosenteng tao. Pero taliwas sa kanyang pangalan, ang kanya mismong ginagawa. So naroon nga tinanggap si Jesus ni Zaccheo. Ang pinakasentro po nito, hindi po si Zaccheo ang nakakakita kay Jesus na gustong-gusto niyang makita. The other way around. It is Christ who saw Zaccheo. Nakita niya si Zaccheo. Siya ang nakakakita. Siya ang nakahanap ng buhay ni Zaccheo marahil ng kalungkutan sa kabila ng kanyang kayamanan. Kung kaya't lubos ang galak ni Zaccheo at sa kanyang paninimulang pagbabago at nasambit niya ang kanyang pagbayarang responsibilidad, inako niya ang kanyang pagkakasala at sinabi sa Panginoon, Panginoon, kung anuman po kalahati ibibigay ko sa mga dukha ng aking kayamanan. Kalahati po. Pag meron ma akong nadaya, ibibigay kong 4 times sa kanilang batas. Kung meron kang nadaya, ibalik mo ang orihinal na ginawa mong halimbawa kung magkano man iyon, plus a 1/5. Hindi nga 1/4, 1/5 kapiranggot na dagdag. But this time, 4 na ibayo ang ibabalik ni Zaccheo. Ibig sabihin, mas doble ang kaniyang ginawa na pag-ako ng kanyang responsibilidad. Ito po mga kapatid ang totoong nagbabago. Hindi po magsusori, hindi mangangako, kundi kaakibat nito ay responsibilidad sa iyong nagawang pagkakasala. Hindi lang po ang salita
ng patawarin mo ako. Hindi po ang salita ng pangako na hindi na natin uulitin, kundi responsibilidad na ating dapat bayaran kung ano mang ating ginawang pagkakasala. And I think this is the total conversion yung hinihingi nating pagbabago sa Diyos. Kung kaya nga po, naibalik sa lipi ni Abraham, kaisa nila si Zaccheo. Isang taong nawala sa kanila ay naibalik sa lipi ni Abraham. Napakaganda pong proseso ng pagbabago ng isang tao na sa kabila ng lahat, it is actually our Lord Jesus Christ nang naghahanap sa atin. It is not us. Hindi lang po tayo na akala natin, nakita natin si Jesus. Actually, it is the other way around. Si Jesus ang nakakakita sa atin kung kaya't atin itong tugunan kalakip ng ating patuloy na pagbabago sa Kanya. Pangalawa po, isang karugtong po siguro dahil pinagdiriwang natin ang pagdala ng Mahal na Birheng Maria sa ating Mahal na Birheng Maria sa templo ng kanyang mga magulang na si Joaquin at Ana. Napakagandang pong gesture ng pagdala kay sa Mahal na Birheng Maria sa templo. It is just like taking our children, directing to our Lord Jesus Christ. Marami po sa mga magulang na ang kanilang goal sa kanilang mga anak is to be successful, whatever it is, sa kanilang buhay. But without leading into Christ, sa kabila ng lahat na ito, tulad ng marahil na karanasan ni Zaccheo, na siya'y punong-puno ng yaman, pero hindi naman siya masaya dahil siya'y napapalayo sa tao. Marami po sa atin successful sa pamamaraan ng kabuhayan, pero malayo po ang Diyos. Sisters and brothers, we have to understand, to be parents is to direct the children into Christ. Sila'y turuan ng buhay ng pananampalataya sa Diyos at doon po lahat magsisimula. Hindi po ang ating kaisipan ng yumaman pero wala naman sa kalooban ng Diyos. Kung kaya nga po, kung atin lang siguro nakikita sa lipunan ang totoong mga nagsisisi, lahat ay nagsisimulang magbago dahil nakita sila ni Jesus sa kanilang buhay. Those people na nagiging corrupt, nagiging madaya, na ibabalik nila ang kanila mismong kinuha. Hindi lang po ang ating lipunan ang may punong-puno ng kasayahan. Kung naibabalik responsable ang mga taong ito sa kanilang ninakaw, sa anumang paraan at pinanggalingan, na ibabalik nila sa dapat na pupuntahan, marami po ang nakikinabang at yun po ang totoong kaunlaran ng ating buhay, ng ating bansa. It is not the way Zacchaeus had in mind to be successful, but it is actually in his relationship that does not deprive the life of other people, na lahat ng ito ay nababayaran. Kung magsusimakapan lang po ng lahat na ito sa kanilang pagkakamali at na ibabalik at dudublihin pa ang kanilang responsibilidad na ibabalik ang kanila mismong nagawa, pagkakamali, nagawang pagsasauli ng kanilang halimbawang ninakaw. Hindi lang isa ang umunlad, kundi mas marami pa. This is the true gesture of repentance and conversion. Otherwise, salita lamang po ang isang sorry.
kung wala po itong responsibilidad na akakibat. Tumayo po tayo. Mga kapatid, sa araw na ito, sa pagunitan natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway, ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway, dinggin ang tinig ng Diyos na nananawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Ang mga yumao, naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria, tumugon ang pagsang-ayon sa iyong kalooban na tuparin ito sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupurit nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat ng kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niyo na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid, si Jesucristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo nga na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ng balingan, Panginoon ang asahan, huwi kanya'y halina't lumapit sa akin. Kayong mga napapagal, aking pag-iginhawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information card. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pagkikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat ng aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob mo kaming manalangin at kaming nagmamakaawang kalugdan mo po. Ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila laway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.